we're coming. I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. 'Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in the silver place, causing my toes and I crinkle my nose. Wherever we go, so you always know that you make me smile. Please stay for a while now. Please take your time wherever you go. Narito na ang Alien Talk kasama si Tony Israel. Is it a plane? Is it a drone? Is it a UFO? Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay araw ng Sabado, siyempre, regular broadcast ng palatuntunang Alien Talk. Ngayon ay Marso 23, 2019. And welcome sa episode 27, year 2 ng Alien Talk. Yun nga lang daw, naglalag ako ngayon. Ayan sa kadahilan ng bumagal ang aking Wi-Fi connection. Napagpaumanin niyo po ninyo kung medyo nag-freeze frame ako manaka-naka. Pero maya yan Pag nag-init na, wala na yan. Pag ngayon lang yan. Okay. So ngayon siyempre, papatuloy natin ang aking kasparing partner. Walang iba, kundi si Ed Nerig. Magandang gabi, Ed. Magandang gabi, Tony. Ayun. Ay, naku. Kaibigan kong Ed. Playful mood ka yata ngayon. You're in playful mood. Oo. Kailangan playful tayo from time to time. Ayan. Hindi naman tayo masyadong serious. Lalo na. Mahirap tong discussion natin ngayon yun palaging remember ko si Al Gore. Well, anyway, good day muna sa mga kasamahan natin na nanonood ngayon at saka sa manonood later. Na-upload natin ito sa YouTube agad-agad pagkatapos ng ating programa. Talagang naglalag ako pero sige lang. Importante yung boses natin tuloy-tuloy At siyempre batiin muna natin ang ating mga early tuners. Nandyan si Alan Milebo. Good evening kay Gary J. Narciso. Mac Jason Cipriano Tulio. Solanoy Silvestre, may tinag siya. Ayan Kay Justin. Ayan si Justin nagkikinig. Ay, si Ted Morta. Magandang gabi sa Ted. Long time no see, Kay Alberto Lianeta. Kay Samuel Sabado. Kay Tess Diango. Kay Emory Ruiz. Kay Erlina Royal Lilanor Egcard. Kay Grace, Kay Fernan. Hoy, Fernan, muli na. Muli na ta sa Bohol. Kay Erlina Royal. Kay Tess Diango. Kay iHawks Ronald Ramos. Kay Ate Del, good evening sa iyo, Ate Del. Good evening raw, Ed. Sabi ni Ate Delia Agustin. Good evening. From Canada yan. Viewing from Canada. Okay, sige. So, Ed, yung ating may bago natin. Votin muna tayo. May pinost. Tawa si Saldi. Dahil yung nakaraang broadcast natin, pinipilit daw natin mag-alien to. Pero nauuwi din daw talaga sa votin Dami kasi nagtatanong kung ano yung nangyayari na sa votin. Lalo na ngayon. Alam mo ba na yung pinost ni Saldi, ni-alert ako ni Saldi Vilches, yung video, yung
Anong bangko nga ba yun? Ayan, nawala ako. Oo. Ano yun? Local bank or international bank? Nawala ako. Sorry. Ay. Wala na nga. Ayan. Okay, balik ka nga. Come back. Wala Tony, hindi. come back. Pero naririnig naman ako, di ba? Hindi ka nagsasalita eh. Hindi ka marinig. Hindi, naririnig. Pero naririnig ako. Pag magsalita ka. Wala akong video. Nagpa-frozen nga minsan eh. Mahina Tinitingnan ko yung dito sa lobby mismo sa B-Live. Mahina. Naglalag ka. Yan ang problema sa B-Live. Unlimited na may limit. Ayun. Ayan muna yan. Okay, kay Nilda Bukirin. Good evening, Nilda. Kay Tabeta Tolentino. Kay Lilita Fabro. Good evening sa inyo. Ako invisible muna ako ngayon until mamaya siguro mag-appear yan. Dahil itong B-Live natin Magandang gabi, bayan. Magandang gabi, mga kasamahan. i-issue tayo ng Ayan, bumalik na. Nag-i-issue tayo ng kalatas. In any eventuality. Mongkahe. Ito para naman din sa UFO community, sa UFO Society of the Philippines. Lahat naman, di ba? Oo, lahat naman eh. Sa mga ka-UFO dyan, ka-UFO SP, nag-issue kami ni Ed ng anunsyo na in any eventuality, kailangan ng kopya ng 2 valid government-issued IDs. Ay handa-handa na po ninyo yan. Baka biglang hingiin, sa Boy Scout, laging handa, nandiyan dyan at very accessible. Ed? Oo. Boy Scout naman tayo lahat eh. Laging handa. Laging handa. At kung tatanungin po ninyo kung bakit, para saan, hindi ko masasagot yan, hindi ko namin masasagot yan ng isa-isa. No? Kaya ang panawagan namin, mag-subscribe po sa YouTube or sa Alien Talk dito sa Facebook at nang sa ganun, doon ko po padadaanin yung mga development at announcement. Pero yan po hinahangad po namin na magiging positive, magiging good news ang kapalit po niyan. Tama, Ed? Of course. Everybody is always looking at it positively. Positively. Kaya hinahanap ko yung aking bulyon. Spread the word around, Spread the word around. Kailangan natin ng Spread maraming word. love. Okay, kay Elma Victa Peralta, good evening. Kay Sherilyn N. Yunela, kay Fonsky Veloses, kay Willie Aragon, Raelian. Kay Jess Romualdez Marcos. Magandang gabi sa iyo, Jess. Sana. Sana. At mukhang magkaka-reset na yata, Ed. Kasi yung isang bangko, bangko yung BDO ba yun, BPI? Mag-offline na naman din daw. Ngayong, kailan ba yun? Ano ba yung na-post ni Saldi? Teka, balikan nga natin sandali. April ba yun? April? Oo, April. Kamakailan ibinalita ko din sa ating YouTube update na yung BDO ay mag-offline. Ito naman BPI ngayong April 5 to 7. Mukhang may mangyayari. Baka paghahanda na ito tinatawag na quantum financial system o baka paghahanda ng cryptocurrency. Kaya ihanda nyo rin ang inyong mga double ID, baka tayo ay mapagkalooban ng card. Sige lang. Okay. Baka bago tayo maligaw ito. Mapakama lang kung wealth of the nation ito balik-balikan natin itong issue natin.
Ayan, sabi ni Elizabeth, 5 to 7 yung sa ano. Tapos BDO, sa 23 and 24. Ngayon pala yan. Nako. Hindi nga. Ginagamit nata nila yung rason yung ano yan. Ano ba yan? Ano bang binibigay nga rason nga pala? Ano lang, systems adjustment to system upgrade. Yung ang explain ko sa iyo noong una, yung Citibank. Ngayon, ibang bangko na naman. Bangko. Kasi ang pinapalitan yata nila dyan yung SWIFT, ABA SWIFT code. Yun yung code ng mga bangko international eh. Kasi yung SWIFT code ang ginagamit sa transfer of funds. Bakit hindi honored ang TIN, ID sa maraming transaksyon? Kung wala kasing karamihan ng TIN, walang picture. Walang picture, tsaka hindi siya considered as ID. Kung wala man kayo, kulang man kayo, Jolan, good evening. Pakisabi sa mga kababayan natin dyan sa Mindoro at Batangas, handa-handa na po natin yan. In eventuality, may ID, may passport kayo, ID yan. Kung yung kulang, senior citizen, yung ID na senior citizen, yung may picture at saka signature, yun. Okay yan. Yan. Yung senior citizen's ID, acceptable niya. Driver's license. Ang bagong SSS card ata ngayon, merong picture na rin. SSS card, GSIS card. Acceptable yan. And kung wala man, postal ID, punta po kayo sa post office ninyo. Yan. Nag-ano ng postal ID. Okay, so bakit mahina, Kuya Anton? Siguro itong aking Wi-Fi connection, humina yung signal, Voters ID, pwede ang voters ID. Pero yun nga, kailangan may picture ang requirement. Kailangan may picture sa mukha mo at saka may perma ka doon sa ID mismo. Kaya back-to-back. Yung back-to-back is actually kung yung perma mo nasa likod. Pero ang back-to-back basically, sinasabi back-to-back. What we're talking about, yung pinag-uusapan natin yung yung pagpa-copy. Meron kang ready copy. Yung ID mo, the original ID, titingnan yan, pero bibigay kung hingiin na yung kopya. Yung kopya na dalawang ID. Picture. Bakit ba pinag-usapan natin to? Ano bang dahilan nito, Tony? Ewan ko. Siyempre kasi malapit na talaga. Napupulsuhan na Ganun ba? Oo. Kay Albert Landicho. Sana manalo ang mga kliyente mo, Alberto. Alberto, kamusta kay Marlene, ha? Dahil siyempre kasaka Landicho family ng Mindoro. Kay Kuya Lawrence at Ate Tempora at ang kanilang magandang binibining anak na si Joe Landicho. Okay, Elizabeth Dango. Naka-on pala Bluetooth ko. Sorry po. Kaya good evening, sabi ni Salim Magsipok Samiero. Lia Rita. Okay, sige, good evening sa iyo at sa iyong butihing husband. Okay, Ed. So, nakuha na natin itong topic natin. Tama na muna yung ID na yan. Nung nakaraang linggo, tama yata yung prognosis mo tungkol dun sa weather pattern, Kasi nga, nagkaroon tayo ng discussion tungkol dun sa water shortage sa Manila. At nasabi mo nga na kung tutusin, puno ng tubig sa ibabaw. Sa Angat Dam. Hindi, sa kalangitan. Yung precipitation yata, yan. Nakikita mo sa picture na sinadmit mo sa akin. Ayan, In fact, yung picture na yan, Ton, after binigay ko sa iyo yan, bumuhos yan doon sa Indonesia. Maraming patay doon, mga 100 plus ata. Due to landslide, flash flooding. Ganun ba? Oo. So, yung pagbigay ko sa iyo niyan was already parang 2 days later yata. 2 days later. Basta a few days later after this, bumuhos yan. Sabi nila, the rain that normally falls in 1 month, bumagsak sa isang araw. So, talagang landslide doon. Maraming naipit doon, namatay.
Uy. And siyempre, nagkaroon din ng signal number 1 yata sa Mindanao, ano? Sa Davao. Oo, in fact, I was talking to my misos. Yung sa brother niya, nagsasabi, nasa Northern Mindanao, ang brother niya. Umulan daw doon, malakas daw ang ulan doon. Malakas ang ulan. Oo. Ang puntos ko dito, actually the reason na pinakita ko to sa iyo yung image na yan, is kung totoo yung sinasabing El Nino, bakit that is supposed to be the equator side eh. Equator yan eh, mainit. Kung mainit, I don't know if the heat generates the cloud or ang kwan ko is bakit nandyan yung heavy concentration of cloud na yan? Or is it a natural phenomena? Wala tayong record eh. But the point is that sa normally, pag sabihin natin equator, mainit yung lugar na yan. Ganun ba pagka equator mainit 'yan? Kasi it receives the full brunt of the heat from the sun. So ang culprit bago lang pareho ngayon. Uy, naputol. Nandiyan tayo boses. May problema yata sa aming B-Live ngayon, ano? Bed, balik ka Ed, ha? Naputol ka. So, hindi natin maano kung ano naging problema kay Ed Neri sa ngayon. Kanina kung naputol siya naman, naputol talaga totally. Wala rin boses. Anyway, bigandaan muna natin itong mga pagbati, no? Ito, sabi ni Elma Victa Peralta, buhay na buhay ang talakayan pag kayong partner. Ang ganda ng chemistry. Thank you, Elma. Kay Andel China, good evening, Sir Anton, Ed Neri, Princess Elizabeth, and Supremo, and everyone. Kay Max Cuenca, full, magandang gabi sa inyo mula pagbati ng Maximum Tolerance Tattoo, Laguna, Asgo Tattoo Artist si Max Cuenca. Kay Aldin Kiroben, good evening ka Anton, greetings ko lang. 11th anniversary. 11th anniversary pala ngayon ng Kingdom Filipina Hacienda. Kaya na-interview po natin kagabi. Nung isang gabi, nung Webes, si Queen Salvacion Legaspi ng Kingdom Filipina Hacienda. Ano ito, Jerome? Mozambique also. Okay, Geo-engineered weather po ba yan? At tinalamin mamaya-maya. Nawala ang ating kapartner. PPM ko nga. Ano nangyari sa kanya? Baka nag-brown out. Baka nag-brown out. Ating tawagan. Sige, at pinag-uusapan namin itong kanyang binigay na gawa nga ng napapanahon itong usaping ito dahil meron pong mga nagpapasabi o mga pagtaya na magiging mahaba ang El Nino ngayong taon. No? At kapag ganyan na mahaba ang El Nino, nakakapangamba ho dahil magdudulot ng mga isipin ng additional burden sa ating mga isipan na baka nga magkaroon ng tagtuyot o mahabang tagtuyo. Yan naman po siyempre iniiwasan. Ano nangyari, Ed? Ewan ko, baka naghang lang yung connection natin sa B-Live. Nandiyan naman ako eh. I could see myself in B-Live. It must be B-Live having a problem. Oo, B-Live talaga. Ganito yan, manaka eh. Sabi ni Jerome, marami po namatay dahil sa hindi may paliwanag na pagbabago ng panahon. Sabi ni Frederick, good evening Sir Anton, Sir Ed Neri. Okay, as you were saying earlier, na bago tayo naputol, ito yung Tatalino, good evening Tatalino. Ito yung pattern na overlay pala ito, Ed, overlay pala yan, nilagay mo. Marami yung overlay dyan sa, kung sino yung interesado magtingin, punta lang sa www.earthnalschool.net. Makita nila yun. That's
compilation of different weather data. So dito tama nga, ano, na maraming tubig. Ito, ibang bandang Indonesia dito sa baba, ano? Oo, sa baba yan. Ito yung tinatawag na total cloud cover, total cloud water. Itong overlay na to, total cloud water. So that doesn't necessarily mean na ito ay mga nagmamanifest na ito into clouds, kundi ito yung tinatayang tubig na nasa ibabaw. Nasa ibabaw, oo. So, okay. Nag-consolidate ito. Tapos, yun nga, natamaan yung Indonesia. So, nung dinatalakay natin nito last week, anong yung iyong projection noon? I-refresh mo nga ako. Yung pinag-usapan kasi natin yung at the time, yung bakit ang Pilipinas baka matamaan ang Pilipinas ng drought o dry spell. So we stop at that point of discussion. Tapos sabi mo nga na mayroong nag-message sa'yo, nagbigay ng research paper na baka nga matamaan while we might have a rainy season, baka pareho mangyari sa Indonesia na magbuhos ng ulan. Kasi kung tayo dry and wet, and we are more wet than dry. Ang sinasabi ngayon sa mga nagre-research nitong weather or papalit-palit na climate, yung climate change nga, sinasabi nila na this year we will see more extreme form of weather patterns. So in other words, kung uulan, bubuhos. Kung mainit, talagang mainit. Ngayon lang, I was saying kanina, bago na putol, we just passed through the equinox. The equinox is the summer equinox. Equal, meaning ng equi is equal. So equal the light and the dark, the daylight and the nighttime is of equal duration. But as we go towards April, we go into summer. The daylight becomes longer. Mas mainit. So, kung mainit, we are looking at the possibility of a dry spell March, April and May. No? Kasi end of March na tayo ngayon. So, April and May. And normally, towards the end of June, umpisa na yung malakas na bagyo. But pero record seems to have indicated dito, yung record natin, Ton, na sometimes as early as May or even as early as April, pumapasok na yung mga bagyo. So, yung worry na we will have a long dry spell, I think haka-haka lang nila yun o isa sa mga narinig ko, itong Maynila Waters, mayroon silang nagawang mali. That is why nakulangan ng tubig. And itong error nila, based on their contract, may penalty yun. So tinatago nila ngayon yung error nila para hindi sila ma-penalize ng government. Yun ang isa sa mga narinig ko galing sa administrator ng water systems. Pero like any powerful corporations, big corporations, they are now trying to negotiate with the government na medyo konti-kontiin lang yung bawas or penalty. Hindi, pero dapat ma-expose yan. Dahil hindi naman ganun negligence yan, and then magiging habit na yan, magiging
sistema na yan, nag-introduce sila ng system of tolerance na hindi dapat i-promote, no? Kasi basic needs yan. Kung halimbawa, huwag naman sana, kung makontaminate yung tubig, tapos nagkaroon ng kasalanan pala yung water company, tapos itatago na lang ba ng ganun-ganun? No? So, yun ang isa sa mga narinig ko na high probability. Bakit? Kasi meron mang tubig, even in the briefings, may tubig man sa angat, which was expected to last for several hundred days. Ano? And by the time na bababa yung angat, it will be rainy season na. Correct. Ito, so, sabi niyo, may interesting fact, no? Observation. First time nagka-orange rainfall sa South Cotabato. Dahilan nangamatay yung tilapia sa fish pond ko. Di ba tayo nung last year nakaranas tayo ng orange skies, no? More than a year ago. Orange skies. Ang orange skies kasi na basically higher iron content. So pag higher iron content ang skies, yung refraction ng lights, may refract nila yung iron dust, which is normally around orange or dark brown or light brown or dark brown. Ayan, no? Hindi lang. Paki-specify kung kailan nangyari ito, Mr. Abanos. Orange rainfall. Ano kayang experience yan? Text lang o paki-PM lang kung ano orange ba yung rainfall o orange yung skies kung umuulan. Tama ito. Sabi ni Elmer. Naalala mo kasi nabanggit mo kasi si Al Gore, Ed. Climate change is a hoax. Noon pa man, gaya na ang mundo natin. Cycle po yan. Ako yan, yung hindi climate change. They only changed it recently. But before that, they said global warming. They were scaring us that the earth will become like Venus. It will be a greenhouse. Tataas ang temperature ng earth, which is actually a hoax because hindi naman yun ang pinapakita ng data. Tsaka mali yung ginamit ng data ng IPPC, yung international, ano ba yun, yung sa United Nations, IPPC ba yun ang tawag doon? Parang commission. International Commission on Climate Change siguro. IPCC, Okay. Now, watching from Iran, si Mark Anthony Pactao. Pactao. Okay. Ito ngayon yung pinadala sa atin, Ed, ano? Ng isang kaibigan, reliable source ito. At sabi niya, "My dear Anton, I am sending my text messages pertaining to my 2019 weather updates that are much ahead than Pag-asa." And sabi niya, "You can share them to others, even to the public, with my name. And this is to give hope that the said El Nino phenomenon now, siguro the period ngayon, is not that of the extent of 8 to 10 months. O gaya na sabi mo, Ed, no? Or what could be the worst El Nino lasting 15 to 18 months, as many have speculated. Siguro may cover up ito. Sinasabi nilang El Nino kaya naubusan ng tubig. Yung pala lumalitaw na yung pagkakawala ng tubig fault ng isang water company. So ito ay pinadala ni Ruben S. Agduma, isang meteorology researcher since 1975 pa. So talagang hinog ito sa panahon, ano? So sabi niya, ang advice niya, prepare the farmlands. The farmlands must be prepared sooner in May with proper diking system, canals, and seedlings when the rainy season comes on the onset of last quarter. So itong forecast niya, May 27, magsisimula na yung rainy season. As in other words, it starts early. Early, with gravitational 5.6. Hindi ko alam kung ano itong gravitational 5.6 na ito, between May 24 and 28. Siguro ito yung heavy, yung pagiging mabigat yung cloud. Ganun ba yung gravitational na yan?
I really wouldn't know, but what he's saying when I read that short note na pinadala mo, na malakas yung ulan. That's why you have to prepare the dikes para hindi ito kasi mahirap yung malakas ang ulan tapos yung dikes mo masira. Oo. May ma-flooded yung mga surrounding areas. Ang rice land. Kaya yung dike tsaka yung mga kanal. Okay, so magiging signal na yun on May 28, maaga pala, no? Hindi, parang okay lang. That means as early as now, Tony, ang sinasabi niyan is as early as now, you better start checking your canals kung ano ba. I will inform our officers in our village na mag-umpisa na yung pag-check up ng mga canals at saka tanggalin yung mga debris. Tama. Ngayon pa lang. Huwag kayong... You do it when it is raining already. You do it when it's not yet raining. At huwag kayong sumali-salin din sa mga rally-rally na yan ng mga patungkol sa eleksyon. Ayusin na muna yung mga kanal, yung mga drainage. Ngayon pa lang. Correct. Kasi inaasahan na magiging maulan. Sa Mayo 24-28 magsisimula na. Heavy rainfall comes between June 8 and 11. Also June 23 and 26. Okay, ito para sa mga farmers, no? Brother Nick Kabigting, pakisabi sa mga kapatiran sa Cotabato. This forecast will help farmers project their timetable for rice planting with other crops. Mindanao will enjoy the first heavy rainfalls that will heal their land from this current dry spell. Then rain will move upward towards the Visayas and Luzon. Flash floods are expected drastically in Mindanao. Hindi mo na po na yan, Tony. Before, it used to be, it starts in Luzon and starts going down. Ngayon baliktad. Kasi ito actually ngayon, sabi nga ng brother-in-law ko, umuulan doon sa Iligan eh. Kagabi ata yun, sabi niya. Pero dapat di ba sa North Luzon lang nagsisimula yan, di ba? Oo, normal. Baliktad ngayon. Yan ba yan dahil din sa pole shift? Okay. So flash floods are expected drastically in Mindanao from the highlands down to the low-lying areas. So check your farm lots and beware. Water flows from north to south and water seeks its own level. In other words, if you will notice hindi naman, that is one area we might disagree because the flow of the water will follow the normal tributaries. So, kung pareho ng Cagayan de Oro, taga-Cagayan ako, yung flow naman ng water sa galing tributaries papuntang Makahalar Bay, which is north. So, it is from the south to the north. Hindi naman automatic. Pero dito sa Luzon, if you will notice, from the Angat Dam is actually, kasi sinusunod nila yung elevation, higher elevation, which is in the Ipugaos, Cordilleras. Pababa yun, towards Pangasinan, towards yung Pampanga area, yung basin, yung Central Luzon area. Pababa yun. So, definitely it becomes north to south. Pero, pagdating naman sa pagbaba niyan, kung bubuhos yung ulan at saka hindi nga ready yung mga waterways mo, ay magpa-flood, mag-overflow talaga yan. Then, siyempre, yung mga pananim mo, kapag hindi mo inanda yung dikim mo, yung drainage o yung sa pananim, sa taniman, masisira lang, Ito yung masasabi ko dito tungkol sa weather change. Definitely yung sinasabi yung kay global warming, mali yun. It's based on false data. But current scientists now, whether those who are studying the weather, are starting to view the information that the sun has something to do with the weather change. And it is also a big possibility that the shifting of the magnetic poles has an effect on where the
area the rainy areas will be located. That's right. Kasi kung ang mga jet stream where the clouds go, they follow where the jet streams are going. Pinalo saan sila na ano yun sa Tagalog, yung you blow where the wind blows. Okay. You don't counter the wind. You follow the wind where it blows. Kung bababa yung jet stream dahil now I don't know, it is just a hypothesis or it is my haka-haka na itong jet stream is following also the changes in the magnetic currents. And the magnetic currents is a function of where the north and south magnetic poles are located. Di ba? Kasi kung mag-change yung magnetic pole, so kung papunta palapit sa atin, the jet stream might be pushed downwards. So if it is pushed downwards, then it goes in the southern portion rather in the northern. I'm just using my logic. Diba? Kasi ang sinasabi nila, the magnetic pole is moving towards Siberia. It used to be in Canada. So, mga 20 years before, makita natin, nag-umpisa yan sa norte, ang mga bagyo. Ngayon, nakikita mo yan sa Indonesia. Down south. I don't know kung season nila yun. So maybe some people who are watching us from Indonesia ano ba yan, normal season ba yan? Oo. Maski halimbawa, di ba ang Singapore, Malaysia, bihira lang ulanin yata yan. Particular ang Singapore. Kaya nga, di sila binabagyo. Pero ngayon, nakakaranas na yata rin. Sabi nga ni Nick Kabigting, dun sa New York, malamig pa rin. Dapat spring na. Pero parang winter pa rin. When the equinox starts, that is March 21, you go into spring. And then you start going into summer. Then you have the summer solstice, where the day is the longest day compared to the night. Summer solstice, mga June ata yan, di ba? And then you start going down na naman to the winter equinox. Okay. So, sabi ni Jerome, orange rainfall warning po yan. Heavy rainfall. May idea ka pa rito, sabi ni Jonas, ENMOD? 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 ENMOD. Wala akong alin dito. ENMOD. First time ko lang marinig. ENMOD, baka sa statistics yan. Okay. Numerical value or something. Sabi ni Vidalin. Sige. He should simplify his report so that the idiots among us, like me for instance, I am not a statistician, hindi ako meteorologist, can understand. Pag sabihin mo ENMOD, yung gravity of 5.6, hindi ko maintindihan ano yan. Di ba? It has to be simplified. Yan ang mahirap minsan ng mga scientists natin. Mahirapan sila to simplify it to the lowest common denominator of low IQ. Sabi ni Vidalin nga pala. Mga low IQ, kung hindi tayo scientist, we don't border in the genius level. Mga low IQ tayo. Umuulan daw dito sa amin ngayon. Saan ba yan, Vidalin? Saan yan sa inyo? Sabi ni Nick, brother and Kaed, good evening. Listening from the Big Apple. Delayed na ang spring dito, malamig pa rin. Nasa 20 degrees Fahrenheit. Tubig problema. Problema rin sa tubig. Kasi ini-spray nila ito ng chemicals ng sumira sa ulip. Kinagagawa ng kabal. Watching from New Orleans. Si Team Potestas nakarating na sa New Orleans. Yung nakaraan, parang nasa Russia pa kayo. Ano, teams? Midwest ngayon, it's a flooding, yung Nebraska area, yung mga ganon. Umaha, ano ba yung part na yun? Yung Nebraska going down. Kung magkakaroon ng long drought, bakit nagkaroon na ng bagyo sa Mindanao last week? Wala nga long drought. Mali-mali nga yung information na binibigay. Wala. That's the hoax that the Deep State and the Al Gore group are trying to propagate.
Kasi they're making money out of that, yung mga carbon Hindi, tax. baka probably dito sa atin yan din ang pinalalabas ng mga water companies, long drought. Oo, siyempre. The problem is, alam mo itong like for instance, the key, I always rant about this Ikaw maglagay kang negosyo, ang unang siguruhin mo yung supply mo. If you're in the water business, make sure of your supply. Di mag-umpisa ka na ngayon, impoundment ng tubig. Diba? Yun na, yung Kaliwa, hindi pa nila ginawa. Yung Wawa, hindi nila ginawa. Sana yung, alam mo yung Malaysia, yung tunnel nila from the main city to the airport, pag malakas ang ulan, hindi pinapadaan ng traffic doon. Ginagawa yung impounding area para hindi magka-flood ang Malaysia, yung Kuala Lumpur. Tapos yung tubig doon, I don't know where they pump it out to, but it can be used as a water supply for farm, for water. Nga nakaka-amaze, no? Kung may mga lugar na bihira lang ulanin. No? Tapos pag nagbabaha. Yes. Then that's the time we would realize na wala palang drainage system yung dinisign yung kanilang lugar. Kasi hindi anticipate na uulan. Kaya pala ito limbawa sa Saudi Arabia, walang drainage system pa rin dyan. Buhangin na lahat yun. Kaya pag umulan, talagang nagsiswimming yung mga sasakyan nila doon. Kasi they expect the water to drain into the sand. Sa buhangin. Yun ang problema noon. May pinagpatulog sa akin gumawa ng feasibility study. Nung Drabo kung paano magpaulan. No? Yung siyempre precipitation ang hinahabol niya. Kaya doon meron silang mountain resort doon, nag-i-snow. Yun ang hinahabol niyang na mag-ulan. Pero hindi pa natatapos yung study niya, bumabaha na sa Saudi Arabia. Ang kwan ngayon is while the sun is in the grand solar minimum, yung walang masyadong solar flare, but the type of heat that is penetrating our Earth is the kind of radiation that is hot, yung ultraviolet C, at saka all the other radiations that is coming from the sun. So, nangyayari niyan, may inustudyohan ako noon na yung El Nino phenomena. Nangyayari pala yung El Nino, Tony, when the surface of the seawater, yung dagat, init yun. At saka during El Nino season, yung init ng dagat is doon pumupunta sa South America. So it is raining in South America because the hot water creates an evaporation on the ocean that becomes the cloud, di ba? And since the hot water is there over in the South Pacific, dito sa parte natin nun, yung El Nino, it's relatively colder than what there is in South America. But kung titingnan mo yung overlay ngayon I don't have it now, but you can check it for yourself. Yung temperature overlay ngayon sa Earth, which you can get from the earthnulschool.net. Makita mo that the heat of the surface of the ocean is evenly distributed on the equator. That means that evaporation of water is even throughout. So, walang El Nino. So, it's going to rain. It's going to start raining dito. And since scientists are now saying that we are going into the mini ice age, a lot of these water evaporations might go into the colder area climates. Kasi sa itaas malamig and start falling down as ice crystals or ice snowflakes. Ang kinatakutan isang scientist si Cliff High, or not really
scientist, pero one of the predictors, forecasters. Sabi niya, once you notice the lengthening of a cold season in two specific areas, one is North America and the other one is in the Central Asia. That is yung mga Afghanistan, Turkestan, yung mga Tanta na yan. Kung magpatuloy yung lamig, colder than before, let's say, itong year na to, instead of New York, doon na pumupunta sa Afghanistan, Turkestan, Kakastan, Bastatan. There is a possibility that the glaciation will start in those areas. If the coldness will continue in the North America, and it will go on even up to next year, the next mini ice age will be in North America. Yan ang sinasabi nila. Wow. So, minomonitor yan. Tinitingnan nila. Meron daw klaseng kristal na nahuhulog. Yung snowflakes. There is a particular kind of snow which they call glaciation snow. Pag yun ang mag-start mahulog galing sa langit papunta sa lupa, and yun ang makita nila na crystal, snowflakes na yun, then that is a sign that glaciation will start in that area. Wow. So Pag-iingat nila. it will start next year. Sabi nila next year, mag-umpisa na eh. Mini ice age, ha? Yung hindi naman agad na mapuno na tayo ng ice. Kung hindi, mag-umpisa yung lamig, magpatuloy lang lamig. Ang implication sa atin dyan is the changes in the food supply pattern. Kasi areas where there will be cold, there will be hunger. You cannot plant. That's right. And if we are lucky in the Philippines that we might not be in that area. O kasi nasa equator tayo. Nasa equator, banda Indonesia, North Korea, mga lugar na yan. So the government should really look into intensive farming ngayon. Under cold conditions. Kasi malamig din yan eh. Kaya dito, Malamig sana, yan. Dito. samantalahin naman natin na tayo fertile yung lupa natin. Samantalahin naman natin. Sa mga opisyalis natin, short-sighted. And they're just looking at the next elections. Oo. May mag-i-import na nga Walang ng bigas. long-term vision. Import ng bigas. Loko-loko itong si Pinggul na to eh. Pinggul talaga. Sarap pingutin eh. Pigutin mo nga yung kilikili niya. Kurutin mo nga yung kilikili niya, Tony. Bunutin ko yung balbas bigote mo eh. Huwag naman. Pero talagang I think we are going into yung prognosis nila na global warming, hindi totoo yun. Scientists are now tending towards the mini ice age or a cold. Sabi nila, instead of global warming, global colding. Hindi na daw yung global warming, global colding. So, yan ang sitwasyon. Now, anong relasyon ng wala na naman si Tony. Tony, where are you? Ayan. Sige Ayan. lang, sige. So yung question is, ano yung relasyon ng UFO sa ko? Ito, ang pinag-usapan natin. Pinag-usapan natin. So, Mamaya. Okay. Sabi ni Elmer, nakapagtataka nga ngayon sa Bicol hindi na gaano dinadalaw ng maraming bagyo. Di katulad ng bata pa ako. Maging kami bata pa tayo, sobrang lakas ng bagyo doon. ay, pababa na kasi. Ha? Alam mo noon, taga Mindanao ako. Pag bagyo sa Luzon, ang init sa Mindanao. Mainit sa Mindanao. Oo. Pero ngayon mukhang... Pambira lang. Noong mga 50s, mga 60s, mga 70s, hindi ka makarinig na dinadaanan ng bagyo ang Mindanao. It's only in the 80s na yun, 90s na nag-umpisa na dumadaan yung bagyo sa Mindanao. Ito, sabi ni Nick, blessings yan, brother. Hinihintay talaga yung ulan sa Mindanao para makapagtanim na. Although may deep well naman, kaya
Pwede hindi masyadong, pero di kasya ang dobreng init. Gandang gabi. Hi, Dad. Sabi na aking anak, nanonood ngayon si Andrea. 1915-1916, Charles Mallory Hatfield created 23 chemicals in large to make rain and control the weather for 100 years. Di po tinuro sa school yan, sabi ni Jonas. Si Charles Mallory Hatfield, Ed. Hatfield. Parang narinig ko yung pangalan na yan. Congrats sa inyo po, sabi ni Frederick. Nanalo ba tayo, Ed? Congrats na ba? Congrats daw eh. Saan yun? Good evening, Adrian. Malapit na sana. Hindi po lang. May palayuin mga sa WTN. Punta tayo sa UFO. Good evening, Sir Andol. Wow, happy to see you back. Mabuhay po. Good evening. Si Dario Castrense, good evening. May mga invention po si Nikola Tesla na ninakaw ng Amerikano at ginagamit nila ito sa modern warfare like HARP. Yun, may mga chismis nga, di ba, na yung nangyari sa Tacloban ay HARP daw yun. Kasi may hinahanap daw na ginto. Bakit mo maganda ang reception ni Sir Neri kapag sa akin blur? Sa B-Live yan. Sa B-Live yan wala tayong magagawa. By the way, this is segue to, Tony. Ha? Segue to, ibang information to. Facebook has been charged with yung hindi na-encrypt yung mga password natin. Something like basta marami sa. In fact, nag-post ako sa announcement. Nag-announce yung government natin yung Commission on Privacy natin. So ang suggestion natin dyan is lahat tayo, kung sino sa inyo may Facebook, gumagamit ng Facebook, change your passwords. Anong term nun? Anong term ulit? Hindi na encrypt. Hindi ba na hindi ano bang encryption sa Tagalog? Yung na hindi nila nabalasa yung ibalasa yung mga letters na ginagamit mo para hindi maintindihan. Ganun. Kaya siya, no? Vulnerable. In other words, anybody in the Facebook hierarchy can look into that database and makita yung yung password mo. Kaya vulnerable tayo. Nabasa. So, ang advice is change your password to something hindi yung easily ma-remember. Tsaka hindi iba. Let's say monkey 1 2 3 meron dyan 2 3 4 5 yung ba birthday nila. Iba birthday ng asawa nila o pangalan ng aso o gano'n. Itong Fukushima incident conspiracy theory pala. Daming mga sinadya para sa ma-depopulate. Boto ko dyan. Sa farming na lang tayo, back to basic. Tama yan. Si Pinggul sa Papua New Guinea. Papua New Guinea na magtatanim ng palay. Talaga itong Pinggul na to. Pingutin kita dyan eh. Pwede po. Depende yan, Tony, saan sa Papua New Guinea kasi yung deep forest yan. Maraming, baka may mga kanibal, weather po is no climate. Sabi po sa pag-aaral ng mga researcher. So, birth of cloud seeding was 1946. Project Cyrus, first cloud seeding of tropical storm. Pwede pala i-cloud seed yung tropical storm, ha? 1952-1965, map of cloud seeding project. At marami pang iba na di tinuturo sa school. Oo, siyempre. Watching from Singapore, si Nenita Samales, kay Patrick Chan Estilo, hope na madali exact ang weather forecasting dahil sa launch ng Diwata satellite. Narinig ka ba ang Diwata satellite? Yung kung Philippines yan, maliit lang yan. Bakit? Kung tayo ang gumawa niyan, karamihan sa mga pinapadala natin, pinipiggyback lang sa
ibang mga launches. So the last launch would be piggyback or Nawala na naman siya. mayroong mga malalaking satellite Kaya yan. nagluloko Nag-rent itong lang tayo. We're namin, just leasing B-Live a bandwidth. Pagpapatuloy pa ba natin ng B-Live, Ed? Ewan ko nga kung ganyan yung palagi Papatuloy pa ba natin ito? Palitan na lang natin. Siguro, maghanap na tayo ng ibang provider. Oo. Sabi ni Architect Elmer na may ginagawa kami project sa Cagayan de Oro. Sabi daw nila na hindi daw talaga dinadaanan ng bagyo. Kaya tama si Edner. Dati. Noon yun. Hindi dinadaanan ng bagyo. Pero ngayon, daming patay dyan. Possibility na dumadaanan ng bagyo. I see po change ng password si Grace later on. Carbon emissions contribute to climate change. Yung utot ng mga animal nakaka-apekto na po sa climate change. Hindi totoo yun. Kaya mas maganda ay nabasa ko magtanim ng gulay at puno para sa ating pagkain. Tayo ay herbivorous. Tony. Carnivorous din. Okay, hello po Sir Anton. Sabi ni Virginia Revalo, watching from Abu Dhabi. Ayan. Okay, hintayin natin ang pagbalik ni Ednery. Ako ganito rin. Tingnan nyo. Paggatol-gatol, may problema ito ang aming platform na manaka-naka. Siguro sa pagbo-broadcast natin sa loob ng isang buwan, nangyayari ito. Isang beses, 2 beses. Hindi ko namin ito kontrolado. Kaya baka mag-isip kami ni Ed na lumipat ng provider. Kapag ganito lang din ang nangyayari. Okay, sige. Okay, so yan, bumalik na si Ed. Ayaw naman umakat. Kanina yung sinabi mo, Tony, kanina. Yung sinasabi na yung utot ng baka at saka yung carbon, hindi yan totoo. Ginagamit lang yan para lukuhin tayo. Yun. Kaya nga The real cause of changes in our climate is the sun. Sun? The sun. Yung mga carbon emissions, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. It's the sun that is causing everything. Okay. Sa tingin mo, Ed, kung magaganito nangyayari sa B-Live, baka maghanap tayo ng better alternative, ano? Kasi gusto na nila na mag-annual ka na. Ayun na nakalagay, You have 16 more days left to your standard subscription. Renew now. Tapos annual na. Kaya pinapa-annual ka na Dine-reduce nila yung bandwidth mo Yung ganda pa ng bandwidth ako, wala akong garbled. Sabi ni Elmer, sinasabutahe po tayo ng mga kabal. Baka nga. Pero exciting days ahead. Balik na naman. Anong relasyon natin to sa UFO? Wala. Walang relation. Hindi, meron. Ano? Meron. Sige, sabi ko, because of weather change is the sun. So, kung mapabayaan yung sun na yan na ibuhos ang lahat ng mga radiation galing doon o galing sa ibang galactic center. Sabihin natin, galing sa galactic center tapos idaan sa sun natin. And then ibuhos dito lahat sa mga planeta. Talagang maluto tayo. And if that mini micro nebula that some people are saying, like si Wang Chan, si Wang Chan ba yun? Yung sa Adam and Eve story? It could cause an extinction level event. Pero hindi tayo matakot kasi sa UFOSP, naniniwala tayo na yung ating space brothers, nandiyan yung malalaking planet-size spacecraft nila. Nagpa-parking na yan between the sun and the planet. So, pinoprotektahan tayo to mitigate yung radiation. So,
instead na tatamaan tayo yung 2012, nagposisyon sila doon para unti-unti lang ang tatama sa atin. And So, then, fear not. Huwag matakot. magmatakot. Andiyan Kasi ang ating mga space brothers. the best of our genes, no? Yung mga tao na sabihin nating magagandang genes, baka yan ang uunahing iligtas. Kasi para ma-repopulate uli ang Earth. Ibabalik din naman tayo dito. Tapos isasabihin ni, go forth and multiply. Kung gano'n, kung planet yung mga pinopost ng mga kasama natin sa UFOSP, sinasabi nila na planet size yung laki ng mga spacecraft na yon. Hindi ka na, you don't have to worry. Kahit everybody, kahit yung mga animals, lahat ng mga insekto dito sa mundo, dalhin nila sa labas. Actually, ano yan, Ed, yung yung planet size, nandun yung sa taas, syempre parang sa dagat, no? Yung mga malalaking ship, nakaparada dun sa, nakadaong dun sa malayo-layo, dun sa shoreline. And then, magta-transfer sila ng mga bangka-bangka o yung mga scout. Ganun din dito sa UFO, yung mga scout-sized UFOs, yun ang pansundo. Yeah, and then, i-evacuate ka dun sa mas malaki-laking mga craft na nandun dun sa ibabaw. Ang isa rin sa mga storyline, yung hindi lang naman yung Space Brother ang tutulong sa atin, kundi yung Inner Earth Being. Inner Earth Being. So, unti-unti yan, magbukas yung mga portals, papasukin kayo dun. Kasi kakailanganin tayo i-save para sa repopulation. Repopulation. Sasabihin hindi nila ang repopulation, Tony, ang karamihan kasi natin, makitid ang tingin natin minsan. Ang sabihin natin repopulation, dito lang sa mundo. Hindi. Is once we have the advanced technology, pag nandun na yung disclosure at saka advanced technology, we are capable of going to the stars and to the other planets. We will be populating the other planets. We will geo-engineer. Yun ang real geo-engineering para mabuhay tayo doon. Diba? So don't you worry. Yung mga kabal na yun, they should not worry. Kasi pag full disclosure tayo, pwede na we can travel to the stars. We will populate the stars. Yung hindi pa na-occupy. Stars. Yung isa, medyo ko naman, Starry Night. Okay. Ayan, nakunik ko na sa UFOSP, ha? Oo, connect yan, ha? Hindi tayo bumabalik sa WTN, ha? Oo. And later on, may poll ko na tayo, may poll advanced technology. Yung lahat ng mga ginto natin, gawin yan na force field around the Earth. Around the Earth. Oh. Para hindi tayo tamaan ng radiation. Masamang radiation. Bossing, gaano kaya katotoo o kaposible ang hollow earth theory? Ano daw? Hollow earth theory. Totoo o hindi? Ako, naniniwala akong totoo yan. Marami rin mga traditional narratives na nagsasabing totoo yan. Oo. Mga tayo naman ng mga tayong tao are always hoping that things will turn out well for us. Yeah, everything will turn out. Okay. Dapat hindi mangyari yung kayong matakot. Okay, siguro mag-ano na tayo, magpaalam muna tayo ngayong gabi, gawa ng pangit yung ating signal, no? Nahihirapan din yung ating viewers kapapanood sa atin. Oo. Nagrereklamo na sila. Nagrereklamo yung mga ibang viewers natin. Kaya tingnan natin yung BMIG. Yung sabi mo, yung BMIG. Ano yun? Yung BMIG, sabi mo. BMIG. Usapan natin. Magkantahan na lang tayo. Gusto sinong sasama dyan. Magkantahan tayo. Mercy me. Mercy me. Kanta ni Mercy me. Kanta ni Marvin Gaye. Kanta ni Mercy me.
Hello, Sir Ah, Anton. alam mo yung mga kasamahan natin dyan na may computer sa bahay, Watching instead from na they should consider buying a system. Kasi ito pwede tayong maglaro dito eh. Pareho nito. Ito. Laro. Ito, kanta na naman. Sorry na. Di ba? Sige, parang na tayo. Oh, Good evening, God bless inyo dalawa. Watching from Saudi Arabia. Si Tatalino naniniwala sa mga. Kulang lang tayo ng business eh. Hindi natin napag-uusapan yung inner earth na yan. baka next time we will talk about it more in depth. Mas malalim ang pasukan natin sa inner earth. Sige. Okay, good night na yan. Good night kasi isang oras din tayo ah. Oo. So good night everybody. Sorry for the failure of Be Live. Yeah. Nababayad na actual. Okay, sige. Pack up na, sabi ni Adrian Reyes. So, Adrian, pack up muna dahil gagatul-gatul ako eh. So, sa ngalan ng aking naging kasparing partner na si Ed Neri, sa ngalan ni Saldo de Leon, ni Jolan Bichon, ni Reggie Gonzalez, din siya yung Reg. Nice talking to you. At mga officers ng UFO Society of the Philippines, sa ngalan po ng ating mga meeting, audience, donors, contributors, ako po si Anton Israel, nag-iiwan po sa lahat na isang magandang gabi. Sa Sunday Super Show, guest ko si Princess Elizabeth at Victor Cañete, sa kinalaman dun sa kanyang fighting faith at pagtutusin natin ng dalawa. Okay, bukas po yan sa Sunday Super Show, ganap na alas 9 ng gabi. Okay, muli, nag-iwan po ang isang magandang gabi. Sa Sabado, para sa panibagong edisyon ng